Welcome to another season of Bar Beshies. And this time with a partner for every lifelong learner, Rex Education. Welcome to Bar Beshies! Ako si JP. Ito si Noel. This is Lay. And hello. Hello. We are the Barbeshies. Kamusta? Kamusta? Hindi nakabarong. Sige, ikaw muna. Kasi galing tayo sa trabaho. Nagpaparong naman tayo. Oo, hindi nang halata. Kasi hindi lang kita nakita na ganyan ever eh. Kasi work from home ako from the... So lumabas ka today, ganun. Basta ako today. Cancel lang yun. Na nakabarong ako. Ikaw na, we. Ako yun yung buhok mo. May hearing ako kanina ng ganito buhok. Muntik ako makontent. Hindi. Beshies, huwag yung Hindi, totoo yan. Huwag yung gagawin. Hindi, may hearing ako kanina. So, I had to. And, yun. Ito. Bugado tayo. Kailangan natin magbaro. Ako wala akong barong. Talaga? Oo, kasi wala. Hindi ba mainit? Di ba pang graduation lang yun, mga Filipiniana? Oo. Well, gusto ko na i-share speaking of Filipiniano kasi diba nga, requirement na nga siya sa dami ng events, diba? Yung Filipiniano kung galing Divisoria, magkaibang size yung butterfly. Yung isa paliit. Di ba from the future yun? From the future. Ganda. Magpatahi ng mas maganda-ganda. Pero, Ganda. So, Saka kailangan yan ngayon lalo ng mga students kasi ay hindi tapos na pala. tapos ang buwan na. tapos na yung buwan ng wika. So kung meron kayo, kung wala kayong magawa after ng bar exams nyo at nag-aantay kayo, listen to our episode. Saan natin makikita? Of course, in our episodes, you can find us on Spotify, Bar Beshies. Kung nakikinig na kayo at nagugustuhan niyo yung content namin, rate us 5 stars. Tapos you can also follow us on Instagram, Bar Beshies. Also on Facebook, Bar Beshies. Sana ngayon, kahit na nakikita niyo na kami in person, hindi kayo maging bar bashers. Bar Beshies Di ba si pa rin Rocky namin yun? kayo. Oo. Kasi may friend kami, bar basher talaga siya. May hashtag siya for us na gano'n. Hanggang saan namin siya gine-guest dito. Oo nga, kaya hindi namin siya gina-guess. Pero yun, Beshies, on our pages. Lalo na for this season, yun nga, full video kami, pang ilang episode na to. So, saan nila tayo mapapanood? Itong episode na to, bukod sa Spotify, pwede nyo pong makatch sa Rex Education sa YouTube. Tapos uploaded din to sa Facebook. Yeah, sa Rex Education, pakifollow sila dahil kung wala yung Rex Education, wala po ito, our lifelong learning partner. And kung interesado naman kayo sa content mismo na tunay na binibigay ng Rex, meron silang mga physical bookstores dahil doon po talaga ang business nila. Tapos, you can check them out sa Shopee, Lazada, tapos merong Rex e-store. Again, FBIG, Official Rex Education, and huwag natin kalimutan, YouTube ulit at Rex Education. Saka ang dami rin ni Rex na content sa YouTube nila. Yeah, yung ito kampiyon pare. Sobrang inspiring lalo na kung if you're struggling in your work sa law school na para kailangan. And life in general. Oh, yes, speaking of life in general, I came across this video, nakalimutan ko yung pangalan ni attorney. The video is about his song na he wrote kasi 7 times siyang bumagsak ng bar. Wild. Tapos, Maraming music video. So it's not just about, the books themselves, it's about life learning. So, yeah, Rex Education, check him out. Yeah. So, ano lang meron tayo ngayon? Yan ang tanong ko. Ngayon kasi, since buong season, and I guess, even in the previous seasons lagi natin pinag-uusapan, paano ba maging isang law student, paano maging abogado. And sa amin, sa mga bar beshies nyo, nakikita natin na lagi namin sinasabi, real talk lang yan, kailangan magaan lang yung bagay, kahit may hardships, tulad ng ginagawa namin sa inyo ngayon, di ba? We try to lighten up the load. We try to... Minsan nga sobrang light. Seryoso. Minsan nga maglasing tayo dito, no? Minsan talaga kailangan nakabarong kayo para seryosohin kayo. Actually. Minsan nga nung nagturo ako last sem, Oh. yung mga students ko, feel ko hindi ako siniseryoso. Oo. Dahil
At dahil sa Barbishies, kaya hindi ka nila siniseryoso? Hindi naman sa hindi siniseryoso, pero parang, kunyari, pinagawa ko sila ng project, shout out sa mga students ko. Pinagawa ko sila ng report, tapos gumawa sila ng report na Under Barbeshies Podcast yung pangalan. Under Barbecue. Gumawa sila ng Working ako sino man yan. Good job. Tatlo sila. Sip-sip! Oh, yeah. Kaya nila yung Barbeshies episode, pinag-usapan nila yung report nila. Tapos ang pangalan, Under Barbeshies. Pati yung pag-welcome. Funny ba sila? Yung music. Well, natawa naman ako. Okay naman yung grade na nakuha. Pero yun na humor. Kailangan din talaga natin. Kailangan humor. Kailangan. Kaya, for this episode, nag-invite kami ngayon ng isang very, very special na guest, no? Siya ang tinatawag na yan, Sainan. Advocate ng law that should be taught to students, practitioners, and ordinary people in the simplest way and free from legalistic jargon using humor as a tool. Yeah. Kaya yun talaga yung objective, no? Even if para sa mga teachers, yun talaga yun. Paano mo ituturo ang batas sa mga hindi nag-aabogas siya? I think that is the best way to communicate what law is. So itong guest namin, no, nainiwala siya that by providing law What a fun. Pwede mo lagyan dito yung law? The law is easier to digest and understand. So, welcome natin si Justice Ronaldo Roberto Martin. Wala siyang apelido! Justice, salamat po sa pagdaan. Mas mukha pa kay Justice sa akin. Nagbarong no? Nagbarong. Unfair. Pag dalawang barong yan, mukhang barong-barong. Justice, pwede ka pa maging justice kung ganyan yung hairstyle. Oo. Totoo. Compulsory hair at tawag. Ganda ng pan. Ang ganda ng pan, boss. Ang ganda ng pan. Tinuro ko yun sa family court. Kaya tama-tama nag-guess ako dito kasi nakita ko lifelong learning partner. So, Wife? lifelong learning. Tama-tama. Ang ganda. Ang ganda. Lifelong pala. Sorry. Akala ko lifelong. Sorry. So yun, Justice, muli, maraming salamat dahil dumaan kayo dito and very very special yung episode nga kasi nga fan kasi kami ng stand up and comedy and ayun yung take mo sa sa law ay paggamit ng humor eh. So masaya. Magkano naman tayo? Background check, Justice. Yes, sir. Background check kasi kailangan Ilan kayo magkakapatid? Sa alam ko, di ba? Undeclared ay. declared. O kasi yung iba ano yun? Ano tawag doon sa hindi compulsory hair? Illegal hair. Tsaka yun, bigla na lang umalis yung katulong eh, di natin. Medyo, Kung may nangyuwan doon. di naman dinamanda natin ko, so malamang, anim lang talaga. Anim lang po talaga. Okay, final yun. Ano lang, background lang. Ano ba yung napunta sa law school? Was it your dream to become a lawyer kahit bata pa kayo? It was my talaga kasi medyo, talaga. Ganda. Follow up. Kasi I've been waiting all along. He's been waiting all along. Waiting all along. Takpat na Gary Leasing talaga. At finista rin kasi ako tulad ni Gary Leasing. And yun nga, actually, kasi nung first quarter ng first year ako, bagsak ako sa social studies. Talagang ako lang bumagsak sa subject na yun. Justice yung high school? High school, first year high school. Bagsak ako so binatukan na ako ng tatay ko kasi nung nag-explain sa parent-teacher conference yung teacher, I'm glad to inform you there's only one who failed in this class. Pumalakpak pa tatay ko. Not knowing na ako pala yung pabagsak niya the worst quarter. Ba't naman sige yung teacher, I'm glad. Yan na nga eh. Dapat may sad. Positive scripting. Hindi ko naman ako rin, hindi ko rin alam na bagsak din ako. Kaya nung pagsakay ng kotse, binatukan ako, walang yaka, pumalakpak din ako. Hindi ko pala yung bagsak sa social studies. In second quarter, pumasa na ako dahil ako pa yung highest grade kasi may debate kami. Ako yung estimator. So napansin ko, nung pala ako magdebate. So, ang topic pa namin noon tungkol sa divorce. Okay, should divorce be allowed in the Philippines? Ano yun First year ko sa 1977, 1978. Hindi, 82, 1982, 83. Sorry layo pa na abot natin. So, hindi pa kami napapag-isipan.
Di ba Ano pa po? Di ba kayo namumuo sa kanila na... Oh, wait. Ayaw. Very good name. I love it. I love it. Yeah. So, yun. So, naging best debater kagad ako. From lowest to highest ako nung... Na-master niyo ba po ang pagde-debate? Magaling talaga mag-master. Sa debates. Oo, master debate ako. Master debate ako talaga. Napakaganda, ganda nito. I'm loving. Kahit tumahimik lang ako dito, tumawa mamaya-maya. Okay lang talaga. I can make it stand up. I can make it stand up easily talaga naman. Okay. O tama na baka dito So, tayo. master debater po kayo. We can make it stand up easily. Yeah, sinabi yung master showman sa akin. Kasi walang tulugan din po. Tulugan. So, Napakadumi na nito, Mare. Pakabatagal. Sa first 5 minutes, nakalimutan ko justice. Pakabatagal ako sa trabaho. Court of Appeals, Mare, ha? Court of Appeals, ha? Second highest court of the land. Then, so ayun. So, Doon dapat pa sa so, yun. nagiging low. Bukod sa, yun nga, mababa ang grade ko. So low grades ako kasi wala pa lang. Napag-isipan ko, pwede pala ako mag... So, doon po ba nagsimula din yung interest nyo in divorce at ano? Oh, divorce and topping eh. Tapos medyo personal sa akin kasi may hidwaan yung tatay at nanay ko. Hidwaan yung talaga. Kasi madalas mag-hid ng parents ko ng mga ari-arian nila eh. So, hidwaan talaga. So, yun. Naglalaro sila ng hide the cucumber. Yung ano ba cucumbers talaga? Pipino. Joe Bertzokal dito. Ay, joke lang. So, yun po. So, from there talagang pinursu niya na pagiging... Hindi naman, bugsak pa ako ulit. Marami pa ako binagsak. So, yun naman ang ano dyan, yun naman lesson. Kahit anong bigay sa ilang mundo, laban lang, di ba? Pero wala pong pumilit sa inyo na mag-love. Abogado. Wala. In fact, yung mga kapatid ko, yung mga tatay ko, construction sila. So, ako naman, distraction. So, yun. Doon ako sa apat po sa lote. Gusto ko na maglabas ng pan game strong talaga, boss eh. Hindi, totoo talaga eh. So, isip ko, yun, mag-law na lang ako. Besides, nung third year na naman ako, ang taas ko sa geometry. Sabi nila, parang preparatory daw yung discussion sa geometry. Kasi theorems, postulates, diba? Ang taas. Tataas na naman ako. So sabi ko, from low grades to low inclination, diba? Pero, I mean, after college po ba, dumiretso kayo ng ano? Likod-likod ako pa may sabi. Gusto ko yung mga Yung mga biglaan. Mahirap diretso, magpapagka ka sa pader. So, saan po tayo napali ko? Ayaw. Sa Maniwala kasi hindi, after college, nagturo ako. At alam mong subject na tinuro? Geometry. Religion. So, unang class ko nga sa high school, alam ng mga estudyante ko to, naka-shades ako nung pagpasok ko sa religion ng subject ko. Sa nagulat sila, naka-shades yung teacher nila. Sabi, class, you know why I'm wearing the shades? Nahilig sila, no, sir. Sabi ko, I'm wearing the shades because I heard this is a bright class. So, May nga, pasulat ka ng pan game strong. Sige na, I think it's a bright class. Sige na. Hindi na yun. Nagkulat ako, hindi tumawa. Yung mga, ano yun, 4H siya, 4E at may Hinihingi nila lang Hindi sila. tumawa, nininirvous sila. Teacher nila, parang loko-loko yung dating. So, umilit ulit ako. Okay, class, I'm your teacher in religion. So, tahimik sila, lalo. Religion, sabi ko, what religion would you like me to teach? Wala na naman natawa. So, sabi ko, wala yata akong hao. Di naman ang plaso. Funny lang nila. Pero talaga nangyari, talaga isip ko, bukod sa law, magpatawan na nga ako ng gusto para malinaw. Kaya po nag-transition to comedy. Yes. Yeah, ganda. Law and comedy, pareho yan. Pero kasi kung hindi alam ng karamihan, si Justice Martin po kasi comedy writer din po siya while pursuing law. Yeah. Oo. Dalawa trabaho. Paano po kayo napadpad din sa writing, comedy? Oo nga po. How does one go into that industry? Kasi nga, mababa kaligaya ako, kaya nag-low ako, di ba? So, yun yung praise. Doesn't stop, pare. Doesn't stop. Hindi, sorry, baka, Hindi, gusto ko nga po kasi parang punchline after punchline after punchline. Bebe yung punchline. Malinaw yung punchline. Maganda po yung pagkakaplansya. Punchline. Maganda ang Pilegis Justice. Opo. Baka nila sila maniwala sa mga justice pagkatapos. Baka masira mo yung image. Hindi, yun naman gusto ko na basically, mga wes, mga justice,
tao lang yan. Opo. Di naman dapat pinaano. So, I'm just being myself na kahit sa office, ano. So, yun. So, paano Paano ko napadpad? Di ba? Sa totoo na, di ko alam. Hindi ko alam paano ko napadpad eh. Hindi, susulat na ako ng mga puns, mga jokes. Idol ko lang si Gary Lisi. So, yun, may hindi kang sulat lang. Pero hindi naman talaga ako may mag-deliver. Sulat lang talaga ako. So, pareho din naman niya sa sa trabaho ko, sumusulat ka rin lang. Iba lang yung target, di ba? Medyo serious ako pagdating sa... Pero ilagay ako ng konting light heavy material. Pero, essentially, gusto ko simple lang. kung tingin niya, Justice, kung pinursu nyo na hindi lang kayo nagsulat, talagang naging comedian kayo. Tingin ko. Hindi na ako ma-reach. Baka walang bossing week, baka kayo yan. Bossing week. Sabi nga nila, minsan kamukha ko to si Joey De Leon eh. Pero, Hindi eh. Hindi. Joey sa dito. Hindi. Malayo lang mo. Malayo. Justice Odi pa rin. Justice Oni pa rin. So, yung pagkakahilig nyo nga sa comedy, and then how does it work sa pag-aaral ng law or sa pagtuturo ng Sa pag-aaral, kasi yun nga eh, ang pansin ko, mas clear ang mind natin pag hindi ka nape-pressure. Mas madaling makarecall ng mga memorization. Pag masaya ka, patawa ka, medyo mas clear yun, di ba? Besides exercise, di ba? So, besides exercise and light-mindedness, pag napatawa ka, nag-clear yan eh, mas madaling pumasok ang mga bagay. Para sa lecture, pag nagbigay ka ng seminar, pag serious ka agad ng usapin, di ba, ang tendency mo mag-close eh. Di ba? Dito yun nato, basahin ko na lang. Pero pag ang pansin yung mga speakers, pag medyo nag-intro sila ng medyo nakakatawang anecdote or makikinig ka na kada, talaga gusto ko. Engage ka na. Or the way, asawa na talaga ako. So, bukod sa yun. So, yun ang principle ko na capture mo muna attention, interest, everything will follow. Tingin ko gano'n din sa pag-aaral. Nung nasa law school po ba kayo, class clown kayo? Hindi. Ano po kayo sa block nyo nung law school? Ako yung class, musician. Pag may gusto akong bastusin na kanta. Master Dice mo. So, mahirap na clown yun, di ba? So, dito Para na. parang Weird Al. Weird. Bastusin yung... Bigyan na ng listeners natin yun. Mag-research kayo. Polish yun, Uncle Beach. Ang ganda nun, sir. Kasi nga, teacher ko nun sa law school naman. Gusto ko lang gusto ko lang i-cut yung class, birthday niya. Si Dean Cynthia yun. Ma'am, hi. So, payo na yung teacher ko pa siya. Gusto ko lang mag-cut ng class, mag-declare niya, Ma-free cut, So, birthday niya. Talagang the day before, gumawa ako ng kanta para sa kanya. Binaster days ko lang yung Ali, nasa langit na ba ako? So, ano mo ginawa niyo lyrics? Cynthia, nasa langit na ba ako? So, talagang nagustuhan ni Ma'am yun. Talagang, So, Pa-free ka. 65, naging 85 ako. Hindi ako. Hindi totoo yun. Ibig ko sabihin, talagang napansin niya na may kinabukasan ng bulerong to. So, ikaw na naman ang law, di ba? Basically, you persuade people. And you basically persuade people by disarming them to a certain extent. Ano sa comedy, di ba? Opo. I-disarm mo muna sila. Kasi you put the punchlines where they least expect. Yes. Na ganun eh. So, kahit sa law, ganun din eh. Di ba na pag nagre-recite ka, pag alam mo na kagad mali, ba't mo sasabihin kagad yung mali? Magbola ka muna, di ba? Pag nalaman nilang mali, tatawa na sila, baka bigyan ka pa na ng additional, kahit mali. Gandang strategy nun. Pero hindi, minsan bagsak pa rin ako, di ko rin. Justice, nasubukan niyo na maglagay ng pun sa mga panensan niyo. Hindi. Pero pag trial, ano ba, dahil ba ganyan kayo as a person, medyo mas light ang, kasi CA at CA. Hindi, nag-RTC ako RTC court ako, family court na ako Kasi stressful yung family matters. In fact, isa ako sa heinous court eh. Napansin ko, yung mga patayan, yung mga rape, di ba? Grabe, heinous court ako noon. Tapos dinelegate ako ng Supreme Court to family court. Mas stressful pala. Kasi dalawa, sa criminal case, isa lang yung accused dyan, alam niya kung guilty siya o hindi, di ba?
yung family court matters, dalawa, pareho para naniniwalang tama sila. Pag may pinanigan kayo sa dyan, mali na kagad, galit na kagad yung isa sa'yo. Saka talaga emotional issues, di ba? So, mas stressful pa nga na-realize ko yung family court matters. So, all the more, kailangan mong i-diffuse yung kailangan medyo marunong kang mag-MC ng konti na moderating ko ng konti. Kaya nakakatulong talaga yung hindi na sadly humor kagad, but wag lang heavy kagad ang approach. Pero medyo challenging din yun, di ba? Kasi these are real life problems. Tapos kailangan, paano nyo nila di ba? Yun nga, sometimes kung kailangan magseryoso ng konti, miti ka lang, malaking bagay sa litigansyon kahit bugi ka, magmiti ka, ganun. Mas matatawa nga sila di ba? Minsan miti ka pa, mas maano yun. Pero yung pag seryoso, nakita nilang advice nga sa akin nung bago akong judge, huwag kang ngiti hanggang mga first year mo. Sa akin naman, hindi natural sa akin yun, makikita nila yun. So kung humingiti talaga, kahit anong issue pa dyan, ngiti na hindi naman talaga all out na Yung friendly lang po. hindi friendly, basta hindi ako nakasimangot. Okay. Kasi Smiles po, parang smiles. wrinkle yung simangot. Di ba as a judge, minsan napapansin nyo syempre yung mga opposing counsels masyado, lalo na yung mga baguhan sa litigation, masyadong strict, masyadong kinakabahan, o kaya yung di makapagsalita. Hindi, ang alam ko yun, mayayabang. Natataas kagad ng attache case. Nung panahon may attache case click gagawin, bigla gagawin. Iba na kapag kain lang kinukuha. Baon lang pala. Nung panahon nyo, ganun. Ngayon, iba, iPad na. Mayayabang. Nung makikita yung mayayabang. Pero, ang talagang tinitingnan ko kung may karapatan kang magyabang, kung may alam ka. At kung talagang practitioner ka, parati ka nasa korte, ang una mong alam dyan, ecumenical prayer. Tati ka. Kung parati ka kasi, bago start yung case mo, tip yun, tinuturo kayo sa prac-court ko. Ang una mong memory kung gusto mag-impress sa judge, yung prayer, mag-recite mo na rin yung prayer habang nire-recite. Ibig sabihin, pag nakita ka ng judge na nire-recite, parati nga sa court to. Dahil na-memorize mo na. Memorize na ecumenical, yeah. Hindi mo alam, Hindi mo alam. Hindi kasi litigator. Dito ako naglilitigator. Hindi lang nga Nakakarong lang, pero hindi litigator. Buhaya ka, alligator. Litigator. Ano yun? Wala. Pero huwag kang magkala, nakapaskill naman siya. Hindi, practical na yun. Tip. Pag nakita ng judge na nagdadasal ka, sinusundan mo yun, Almighty God. You stand before you as our supreme judge. Yeah, alam niya. So, pag nakita ng judge, parati nasa korte to. Di mo na kailangan magsabi pa ng mga highfalutin words or provisions of law. Pag nakita niyang marunong ka magdasal, pero parati nga nasa korte. Yung mga kinakabahan, tinutulungan nyo ba through your committee? Kaya, gina-joke. Depende kung maganda sila. Ngayon, maganda kinabukasan nila. Maganda yun nila. Maganda para na-meet. Maganda para na-meet. Hindi, tinutulungan ko talaga. Kahit, lalo na yung mga bagong graduate na inaabuso ng mga... Ay, yeah. Oo. Nangyayari ba talaga yun? Alin? Again, hindi ako nag-litigate. Yung ina-abuse. Hindi na-abuse, pero medyo bully. Oo, may ano sila ba? Na parang... Kasi tingin nila, nung bago sila, nabully sila. So, parang they're passing it on. Ganyan. Ikaw lang nang gagawin. Grabe, hindi naman ako nagagano. Ang bait ko nga. Oo, Promise. ako promise recently na ganun ako. Ano sa noon? Bakit na Ginanyod niya ako. Ginanyod niya ako. Hindi, I mean, yung niya, kasi medyo mas malakas yung boses niya, being the more experienced lawyer, tapos parang magsasalita ka pala ng basis for your objection, he would always turn it down. Yung parang pinangangalanda ka na may mas alam siya sa'yo. Pero bukod doon, wala kang alam. Meron nakakainis sa mga sa mga Ganun po. ibang practitioner. Pero nung nauso nga po yung online hearings, yung mga video conferences, actually mas may edge nung panahon na yun yung mga mas bata. Oo. Doon lumabas yung advantage ng mga Biglang mas bata. Kasi meron akong nakalaban po, Justice. Siyempre, bago pa lang yung online hearing, yung nakikita ko na sa camera niya ito Nakagagils ka. Baka pag-swimming po ba kayo, Torny? Mga ganun. So, I mean, tapos hindi niya Intega ba? Intega na lang. Ako po? Di ba? Okay na rin Yun. So ngayon, nung he would try to cross-examine, tapos di siya makapasok ng tama niya. Kasi di marunong magano. Kasi marunong magano. Tsaka yung mute, unmute, di ba? So, nambully yung mga bata.
Talaga. Masama rin yun. Kasi sila generally, hindi ka dapat nang bubuya. Yes, that's true. Kasi nga, ginagawang knowledge as a tool for, di ba, manipulation. Opo. So, knowledge is meant to be shared. Yes. Whether it's light or heavy knowledge. Ang mong exploit, yun yung sa akin. Kaya nga, may konti ka alam, trabaho mo bilang advocate ng law, i-share yan. Yes, that's true. Speaking of your advocacy, no? So sabi nga namin sa start, yung law fiery content. Saan nanggaling yun, yung drive nyo to share, communicate and share law in a non-law or a simple manner? Yeah, kasi nga, essentially, yung family court matters heavy, di ba? Tapos, Yes. 10 years ako sa OSG, Office the Solicitor General Merchandise. Kasi kung ano binibenta ang gabis ng mga secretary sa, Oh, sorry mga secretary sa OSG. Ang hirap. Guys, ang hirap nito episode. Hindi ko kakanin. Bunod kitang tinginan. Pero yung mga staff ko, kasi bababa ang sweldo na. Mga low salary. Wala naman sari-sari store. Pero unang lang ibenta na mag-wheels eh. Pero hindi. Doon yun. Kasi baba sweldo. Ngayon mataas ang sweldo sa OSG. So, nagko-comment kami, di ba? Nag-recommend sa OSG sa mga family court cases sa RTC. Diba? Dinideputize namin ng prosecutor. Diba? So, essentially, alam nila, may alam ang mga solicitor of OSG lawyers sa family court. Alam na sa annulment, ultimate marriage. Maraming nag-ano sa akin, nag-seek ng audience, seek ng interview, parang interview nga nangyayari. Parang ganito. Opo. Kayain akong pumunta sa office, magdadalage kami, wala namang problema. Magtatanong to sa problema na sa pamilya, tapos mag-a-advise ako. And sa 10 years kong ginawa yun, si 5th year pa lang, dami na eh. Naisip ko, gawa akong libro. Pero hindi ko naman magamit pangalan nila. Dahil siyempre, kawawa naman, gamitin ko kunyari si ganito, di ba? Naisip ko, i-hide ko sila under a pseudonym or what. Ang naisip ko, ako naisip yung libro ko. Asawa na lang kaya na superhero kasi sabi ko, whether it's a superhero or a tao, ordinary, pare-pareho problema niya, basta nakatapat ka ng problema sa pamilya o basis na talagang magiging mortal yung mga immortal na yan. Pareho yan, kahit si Superman ka pa. Problema eh. Alam niyo ba sa Superman, impotent? Ha? Talaga? Kaya hindi pwede yung Tingnan, ihahanda ko lang yung sarili ko. si Superman, impotent. Clark Kent. Diba? Buti na lang nakapaghanda ako. Yeah. So, yun ang nakalibro kayo sa book 1. So, naisip ko, itago yung mga pamilyang yun o yung mga taong identity nila. Through silsuli na pinakasikat yung mga asawa ng superheroes dahil sikat na superheroes. Diba? Yun. Bisa ka, bilang mga abogado, actually kahit law student ka pa lang yun yung unang-unang makakuhang comment sa mga tito mo na, mag-aaboga siya ka. O ikaw na bahala sa annulment ko, ha? Di ba yun yung unang joke na nakukuha ko as a... Kasi sabi niya, papatay ko ng tita mo eh. Anong bahala? Ganun. So, ay, sa Imada. Hello guys, sa Imada. Anyway, para lang dahil pag-uusapan na natin yung book ni Justice. Thank you. Yung Pre-plug. yung book niya na Much I Do About Nothing. Tapos ang ang subtitle niya, Zany Interviews of an Annulment Lawyer with Spouses of Superheroes. Yan. Nung panahon na to, si Attorney Oni Martin pa lang siya. Kasi nga OSG ako. Yan. So, Anong taon niyo po? 2008 yata yun. 2008, tanda ko na kasi. And this is the first book. first book na yung mga subsequent books ay, tama ba, 3-parter po siya? Or? May second part. Una yan, kwento dyan. Po. Siyempre hit and miss lang yan eh, di ba? Sa mga... So, na-nominate ng Young Manila Young Critics Circle. Ni-nominate ako sa National Book Awards. Wow! Your first book. Oo, wala pa lang, noong panahon walang genre on joke book. Okay, so, di na lang sa ko nalagay. Nilagay ako sa legal books, Opo, ganda. Taka na ako kasi may legal provisions talaga ako Saan nangyari sa akin sa book na yan, at saka yung mga book na i-launch ng Rex. EduRex. Okay, yung kwentong buhay ko na, may mga anecdotes ako sa umpisa. Tapos, siyempre, tatalo na ng problema. Doon ko nilalagay yung legal, yung serious, yung provisions of law with respect to nullity, with annulment. May diferensya yan, nullity at annulment. Yes, opo. Diba? So, doon ko nilalagay yung provisions of law up to sa lahat ng kwento. So, may konting anecdote, may konting patawa, may konting pero may serious. Doon ko nilalagay. So, yun ang nangyari sa book. So, nalagay ako sa law book. Di ko alam.
So natalo ko kay Father Joaquin Bernas. Okay na Okay lang po, okay lang po. Give natin yun. Okay lang kung matalo doon. Natig na. Nakakatuwa yung book na to. Kasi yun nga, no, pinasok ni Justice yung comedy in a law topic na talagang lahat makaka-relate. Yes, Kaya ko na kasi binuksan ko lang siya randomly. Kasi ito yung sample ng excerpt sa book niya. Pero hindi yan yung pinopromote natin sa... Yes, hindi. Subsequent book na Palagay dito. Attorney Martin, this is the first time I've heard of a father, mother, and baby foot. Is this kwentong barbero? Sabi ni Captain Barber. Totoong may father foot, mother foot, and baby foot. In fact, alam mo ba kung bakit nagalit yung baby foot sa kanyang mother foot? Attorney Martin, o sige, bakit? Sabi ni Captain Barber, kasi foot ang ina niya. Hindi naman po rin. Random nila. Natawa ka rin ako. Book 1 yan. And so, Ikaw ba magagalit ka nga ba kung foot yung nanay mo? put your mouth easy. So, book 1 yun. Yung book 2 ko, nilagyan ko na ng village, yung mga sila Mrs. Joker, Mrs. Penguin. Asawa din po ng Asawa. Puro asawa kasi baka magkaroon ako ng copyright issues. Kung hindi diretso ko si Mrs. Batman, si Batman, si Superman. You know, so, yung Mrs. yung wala naman talagang Mrs. eh. Wala naman talaga silang hindi naman pwede ikasal yung mga yun dahil They can't. yeah, Oo, dahil magiging target sila ng mga kalaban nito. Tapos yung third book nyo, ito po. yan ang buti naman, pumayag ang Rex. Tingin ko under process pa iba. Kasi siyempre pag usaping nality o pamilya, ang usapan dyan minsan sex, di ba? Minsan problem sa bed, sa ano. So may pagka-R18 po ba yung third part nitong book na to? Hindi naman, pero siyempre law matters, di ba? Pag mga adult Yes, pinag-uusapan, yes. law student, di ba? Like for example, si Superman, di ba? Hindi siya circumcised eh. Alam mo ba yun? Actually, kasi walang makakatuli sa Wala makakatuli sa kanya. Kaya super yes dito, alam mo ibig sabihin. Ako na sabihin. Ano? Sinabi niya. Hindi ko ako yun ha. Siya ko. Yun ang ibig sabihin ng Eston ever since. You know. Kasi wala naman labahan na pwede talaga. Man of Steel eh. Oo, wala nang still eh. Kasi tigas ng... No talaga, di ba? So, Flip out. Hindi naman, no? saka ang base sinasabi ko dyan, essentially that homosexuality is not a disease. Yes. Sabi ko si Superman, bading. Kaya nagalit yung misis niya, kaya inewala niya. Alam mo ba't bading? Bakit? Bakit po? Kasi ang favorite niya, di ba, yung mga na-leak sa kanyang babae, double L, di ba, si Lois Lane. si Lana na, pero talaga gusto niya si Lex Luthor. Wow! Double L pa rin, di ba? So, yun talaga yun. Pero yung book 3 ko, mag-usapan natin yung book 3. Yes. Kasi may article ako ginawa sa Ateneo Law Journal. At saka yun ang interest ko ngayon petitions for recognition of foreign divorce. No, yeah. Issue ngayon, lalo sa mga Japanese divorce agreement. Yes. Unang-una, essentially sa akin, ano yun pollutionary divorce by agreement. Pero pinapayagan ng ating mabuting Supreme Court. Yung mga gano'n na, diba? Mga gano'n pagkakataon. Anyway, maraming misconceptions on divorce by agreement at recognition of foreign divorce. Baka hindi nyo alam. So may article ako sa Ateneo Law Journal. Saka may subsequent article ako. Naisip ko naman, imbis na gawin ko ang article nga, gawin ko na yung third book. Yeah. Wow. Grabe from Law Journal. Yeah. Doon ilagay ko sa book. Seryoso pa rin ba yung law journal? Siyempre, yung seryoso sa Law Journal. Pero yung naisip ko, I'm a bit true to myself. Gusto ko, apat ako At ako, sinusunod naman sa Law Journal. Although may pan din ako dun sa Law Journal na yun. Anyway, sa petition for recognition of foreign divorce, yun nga, i-explain ko yung, sinegmentize ko yung article ko. Pero nag-interview ako ng Marvel superheroes na mga yun. Sino pa ang mga Since, di ba, ang aliens ang pwedeng mag-divorce by agreement. Divorce. Yes. I-recognize sa atin ang Article 15. So, si Thanos. Sila Mrs. Thanos, si Mrs. Ego, sila na yung interview ko. Tsaka Guardians of the Galaxy. Tsaka nilagyan ko na ng konting character, imbis na si Black Panther, nilagyan ko si Black Panther, nilagyan ko dyan. So, pero sana pumayag ang Rex. Baka daw may konting problema sa pero nagmamakawa ko sa Rex. Alam niyan, hindi naman intelligent discussion naman. Yes. Diba? So,
since alien ang nagdi-divorce, meaning isip ko, tawag na literal, alien na mo, hindi ako characters. Si Mrs. Ego, si Mrs. Thanos. Diba? So, actually, from one story na umpisa natin, Mrs. Thanos, hanggang sa dulo, kila Guardians of the Galaxy. So, may konting kwento. All the while, ini-intersperse ko ng doctrines on petition recognition, diba? At saka yung article ko. Ganda. Ano ba yung mga tingin nyo, common misconceptions about annulment and divorce na gusto nyo sagutin dun sa... Through the Actually, humor. that's big conception, but sometimes even the lawyers don't know the process. Akala nila magsabit ka lang ng regularized Consularized yun na yun. Ang daming requirements under the civil code. Yes. So yun ang gusto ko i-clear. Ayoko i-clear kayo dahil baka di nila binili, bro. Pero Pwede natin i-bleep lahat. yeah. Pero seriously, kinaklarify ko lang yung issues. Naalam ko, kika-clarify rin soon ng Supreme Court. Kaya baka maging obsolete na yung libro ko. Pero at least for the jokes, hindi pa obsolete. Yes. Oh, Humor is timeless naman po eh. Justice, may iba ba ang field of law na tingin nyo this humorous take on educating people? Kahit anong field ng law, pwede mong yun nga eh, yun ang ano ko, hindi naman advocacy, yun ang interest ko. Na, kasi, para ba sa ordinary layman, pag nag-umpisa ka na ng mga jargons, ayaw na makinig yan, hindi naman maniwala. Kasi para sa mga doktor lang yun, di ba? Pag nag-usap sila, kung ano-anong legal matters, technical medical matters, yun pala, may tulong ka na. Ang hirap pa ng tintintuin. Tutoriya lang. Tulong pala yan. Tungkol sa law pa rin, tulong. Di ba? Yun ang nangyayari. So, para hindi, di ba? So, kung usapin na ng jargon, hindi na maintindihan nila. May gusto ko maintindihan, lalo na yung field of law. So, kasi po, it's not even an advocacy. It's simple matters letting yung audience understand it. Para magka-interest sila, mali mo, dumami yung law student. So, hindi lang ito para sa law student. Tingin nyo? Like, Yun ang iniisip ko noon. Ang iniisip ko noon sa mga mag-iwalay lang na gusto mag-iwalay ng mga nag-iisip pa lang eh. Actually, hindi ko naman ini-encourage mag-iwalay. Pinipigay ko lang yung proseso. Pero at the same time, sinasabi ko, wag, kasi ordinary problem. Kita mo, kahit superhero problema eh. Yes. Anong gano'n? Si Spider-Man, eternally may problema dahil wala siyang pera eh. Talaga, bakit? Di ba siya yung mahirap na superhero eh. Na since the Bata pa siya. Oo, na wala siyang ganun katulad na resources ni Iron Man, kaya tuwang-tawa siya nung binigyan siya ng tapos kinalimutan ko siya ng buong mundo, no? Akala ko may pan, hinihintay ko. Ano yung kwento lang eh, kasi dapat na tayo ng superhero. Yun pala serious. Wait lang. Actually, natin sa ano yata, ko sa book 1 o book 2 yan. Nandun, may Mrs. Spider-Man ako nagalit siya kasi gusto makipagtalik ni Spider-Man. Ginano hindi na gagano din. Ikaw ano ba, talo ko pa yung cable. Di ba yung cable? Ginaganon mo. Isa, di ka rito. Meron talaga. Walang tahas. Napaka-Tagalog. Di ka rito. Pero siya may konti. Ano ba? May konti. Ay, tawag doon. Sapot. Sapot, di ba na kasi ito, nag-umpisa eh. So, di ka rito, gano'n. O, di ba? So, medyo, Matakot tayo kung hindi dito niya nila. hindi kaya nagalit sa support. Kaya nagalit si Spider-Man kasi gusto niya, ginanon niya yung misis niya, di ba? Ito mama sa katulong. Hindi na nahihila sa kanya eh. Siyempre, magalit ka naman niya sa Spider-Man. Ang wala na. Tapos hinatang niya pa rin eh. Eh, mas nagustuhan niya. And then, boom, divorce na. Sabi niya kasi, she was made for me. So, yun, ano niya. Yung made for me. So, yun. Hindi, pero yun, Beshies, no? So, habangan nyo yung third Yung book 3, oo. ni Justice. Siyempre, under Rex Education and Rex Publishing. Ang hirap sabihin, Rex Publishing. Dito sa Rex Education, ito dami nilang natutunan ngayon, pare. Kasi nga, lifelong learning partner. Oo, life, divorce, annulment yan, di ba? Kasama nyo pa rin si... Actually, pag nagkakasal ako ng court judge ako, sabi ko, gusto niyo yung package ko, annulment ba? Para makatipid na kayo. Para makatipid tayo. Pero mas availed within X number of years, Kasi May prescription po ba? May prescription ko yung package nyo. O kinasal ko kayo. Hindi, siyempre, tatanungin mo muna. Kaya nga nagagalit sa akin yung mga group. Kasi pag maganda yung nakakasal ko, ang ending ko, I may now kiss the bride.
Unahan ko pa eh, gano'n. So, magagalit sa akin. Sakit na. Sakit. Hindi talaga. So, yun yung, kahit sa pag-marriage ko, may konting like, no. Kasi, Napapatawan nyo pa rin po ba yung misis? lalo na yung kunyari, tinatanong, di ba, nakahanda ka bang ibigay sa kanya ang buong puso mo, nakahanda ka bang bigyan buong sarili, nakita ko buntis, ay, nabigay na pala. Nabigay na pala lahat. Nasa loob nila po. Oo. Ibigay na. Bearing bearer pa. Bearing bearer, nandun ang ulo pa. Nakakatuwa nga siguro. No? I can just imagine na kapag ikaw yung nagko-consult kay Justice during your practice. Yeah, saya. So subukan Suko natin. Kasi may letter sender tayo, di ba? Well, for the first time sa sa Barbeshi's history, Disclaimer lang ngayon lang namin gagawin kasi ang rule namin, Justice, pwede kaming kontakin ng mga listeners, sa mga beshies natin for any other things. Wag lang legal consult, yeah. Talaga? Opo, kasi parang Legal advice, may bayad na yun. Tsaka magiging na po kasi siya magiging legal consult show na po siya, and then yun na nga, may mga, lalo na sa amin tatlo, may mga tao na hindi agad pwedeng mag-practice dahil katulad nga po ni Attorney JP, hindi naman po siya nakakapag-litigate per se, di ba? So, I mean, well, the experiences are Kaya sila napupunta kay Tulpo, ayaw na sa akin. So may sasagutin tayo dito. May letter center tayo. So, ang sulat natin ngayon ay galing kay Lilibet. Pangarap ko to, Besh, yung parang si Tita Charon. Ate, ingat din sa may background music. Ang mga kasing charo. Okay lang, maganda po siya. Okay. Barong travel girl yun. Oo, sitat pa pa yun. Charo sa Buti po Charon, hindi Mel Chanko. Hindi na po ako. Tita Mel. Kasi ito na ang ating sulat galing kay Lilibet. Magandang araw, Bar Beshies at Justice Martin. Ako po si Lilibet mula sa Putatan, Muntinlupa. Nais ko lamang po sanang idulog ang aking problemang matagal nang bumabagabag sa aking puso at isipan. Iniwanan po ako ng asawa ko ng 27 years dahil sa hininga ko. Opo, nakakayaman po aminin, pero yan po ang rason. Dahil sa kakulangan ko ng pera at takot sa dentista, hinayaan ko na lang mabulok ang bagang ko. At alam ko sa sarili ko na may mali, kaya palagi akong may bawang mouthwash at chewing gum para maiwasan din ang na mapulaan akong ang ganda nga, ang baho naman ng pera. Nakilala ko si George nang nagtrabaho kami sa soft drinks factory. Nagkagustuhan kami dahil kung di niya lang naman po naitanong, maganda at sexy po ako noon. Okay? Likas din akong masayahin at bungis-ngisin. Isang taon din kaming nagkarelasyon bago nabuo ang panganay naming si Ana May. Kalaunan, nagpakasal kami sa munisipyo at pinahintunan niya akong magtrabaho para makapag-focus sa pamilya. Mahirap pero naging masaya ang aming buhay. Masaya sa likod ng mga bulok-bulok kong ngipin ay alam ko at sigurado kong may nagmamahal sa akin. Makalipas ang 3 taon, nagkaanak pa kami ng 2, si Adrian at Samantha. Noong 2020, nagkaproblema si George sa trabaho. Lagi daw siyang tulog at nahihilo. Pati sa bahay, lagi din mainitin ang ulo. Tuwing naglalambing ako ay hindi ito halos humihinga at kapag ka naman susundok akong halikan siya, pakiramdam ko ay sinasadya niyang smack lang ang binibigay niya sa akin. Nasasaktan ako, pero mas lamang yung, baka babot lang siya at problemado lang siya. Napansin ko rin na lagi siyang may kausap ng patago. Mahalinghin, patawa-tawa, na para bang may kalambingan. Hindi ko natiis, kinumpronta ko siya at tinanong ko kung ano ba ang problema. Noong una, umiwas pa siya, pero napuno na siya sa pagdumunganga ko. Bumalaslas na lamang ang kanyang bibig at ang mga katagang, maghiwalay na tayo, Beth. May bago na akong girlfriend. Ang tagi kong nasambit ay, bakit? Paano? Anya, hindi na niya maatim ang napakaba... Bakit? Paano? Sabi niya, hindi daw maatim ang napakabantot na hininga ko. Kaya daw siya napapagalitan sa trabaho kasi epekto ng hininga ko ang kanyang panghihina.
hindi makatulog at pagkahilo. Sobrang sakit, Beshies. Haba na sulat ni Beth. Okay. Sobrang sakit tampalin ng katotohanan. Parang lumabas bigla yung Jeneline Mercado sa sistema ko. Bigla akong nanliit. Tuluyan na kaming naghiwalay ni George. Napag-alaman namin ng mga anak ko na yung bago niyang girlfriend, si Osang, na rin ay buntis na rin at sila'y nagsasama na. Maganda, sexy, at mabango daw ang bagang. Mga besh. Pagap. Umabot yung ilong niya sa pagap. Justice Martin, ano ba ang maipapayo ninyo sa isang babaeng gaya ko na iniwan ng asawa dahil sa kawalan ng pagmamahal sa sarili para alagaan at protektahan ang kanyang pamilya? May mga pwede ba akong gawin o isang pangkaso para makuha ko naman yung tinatawag nilang hustisya? At yan lamang po at maraming salamat po. Ano mo, Beshies, kung totoong MMK ito, ang title ng episode na ito ay Bagang. Bagang. Ewan ko kung ganyan siya kahabang magsulat ng letter. Sana man lang ay nakapag-toothbrush na siya. Oo nga, no? From time na pinasa mo, mga 3 beses na. Pero advice ko sa inyo, kung sasagutin niyo yung letter niya, ganyan na. Alam mo, Tama na kagano'n. Probably na sabi, kagano'n dapat. So, yung mga panahon na dapat may face mask, diba? Oo, balik ang face mask ko. Ay, wala nga gano'n. But yun nga po, Justice, kung kayo daw po tatanungin ni beautiful babe na bungis-ngising may bulok na bagang, Na si Lilibet. na si Lilibet. Natawagin na lang natin sa pangalan, Bad Bet. Sige po. So, ano? Paano daw po? Ano daw mga options niya na pwedeng hindi seryosong sagot? Hindi seryoso yan kasi usaping maghihiwalay. Seryoso yan, pero yung the manner by which medyo highlightin mo para kasi problematic na siya, di ba? So, actually, gusto lang naman yata humingi ng suporta niya, di ba? Napapipwersa mo talaga yan sa practice through filing case of vowsy. Yeah. Yeah. Violence against women and their bad breath, di ba? So, if you have ang issue nga dyan bukod sa sexy naman daw siya dati, pero may bad breath. So, ang gagawin niya, ano daw ang problema? What will you do if you have bad breast? Mas malaking problema. Yes. Di ba? Hindi talaga yung sagot siya. Brush your teeth if you have bad breast. Okay? So, anyway. So, Oh my God. kidding aside, yan. Ang hirap nun? Hirap nun? Vowsy. Anong brush ang gamit Hey. para mag-brush ng Pinatribulan ka talaga. Sige. Anong ba? Toothbrush? Oh. Basta, tatanungin mo dyan, meron kang toothbrush? Meron kang toothpaste? Hindi ba gano'n? So, Justice, baka mag-file na. hinal, eh. Oh my God. Tama na. So, yun, Fauci. Kasi gusto niya ng suporta anyway, iba na ang pamilya. Ang issue dyan, hindi lang economic di ba? May psychological abuse tayo tinatawag. Yes. Diba? So, kung may mga bagong kakasa sa Supreme Court ngayon na ang hirap patulayan ng abuse, ng economic abuse, pero sa psychological abuse, ang daling patulayan dahil, tulad dyan, nandoko siya, di ba? Patulayan lang na nagkaroon siya ng emotional stress, psychological, di siya makatulog. Kasi kahit asawa niya, di rin makatulog sa bad breath So, pare delicto. pare delicto yan, malawa. So, yun. Kayo, tingin nyo, baka, pag nagtuturo ako, pag nag-lecture ako, parati kong sinasabing, I may be wrong, di ba? So, Yes. So, bato ko sa inyo yung question. Kasi, Babato ko sa inyo yung question. Ibubuga ko na rin ako, team. kasi Justice, ang like ko sinasabi, pag may mga nagko-consult sa akin na kliyente, unang-una ko sinabi, baka mapapag-usapan yan. In this case, parang hindi applicable. Ayaw ko rin na. So, ipapasa ko na lang kay Le. Ay, Ako pare mag-usap sila na magkatalikod. Di ba? Magkatalikod sila. Tapos gumamit sila sa salamin pagkabila. Di ba pare? Kung hindi magmadaan sa pasagin nyo yung salamin sa mukha na isa-isa. Ito na serye sa GMA dati, yung magkabalik-taran. Oo, yung ulo. Parang ganun. Parang ganun. Lahat madadaan sa Kasi salamin lang para magkakita. Teka, baka masama inibet, giniloko natin siya. Kasi,
Aminado naman siya. Aminado naman siya may bad grades at yun ang naging... Nakalimutan natin, totoo. Masama yun. Dito na. Tara, Beshi, Bet. Kasi ako na magbibigay na serious. Okay. Kasi sa akin, totoo lang, Bet, hindi naman tayo perfecto, di ba? At least ina-acknowledge mo na may problema ka rin. It may have contributed to the demise of your relationship. Ang sagot ko sa'yo, non-legal. Girl, pabunot ka ng ngipin kasi. Oh. Diba? Alam ko may takot ka, but for health purposes and all aesthetics, diba? Give mo yan sa sarili mo. And ang totoo lang, diba? Pag ikaw nag-revenge body, bigla kang bumalik sa genuine mercado self mo, kusang babalik sa'yo yung asawa mo. Or humanap ka na ng bago. Hindi, muna. Kasi pinabunot mo lahat ng ngipin. Oo, natitira po. Kumuha mo na ng pustiso. Bago mo pa ba? Meron na siyang bag. Hindi. May kilala akong galing gumawa ng pustiso. Talaga ba? Complete with cavity na. Para talaga normal. Natural ang dating nung pustiso niya. May cavity na naka-engrain, di ba? So, Beta, yun ang advice namin. Both nakakatawa and also serious. Hindi namin pinagtatawanan ng problema mo kasi totoong nangyayari yan, di ba? Kahit sa mga aming mga old couples na yan yung mga usapin sweetheart, love making na tayo, tayo ko kayo pustiso ko. Or yung iba naman nagpapalis ng pustiso. Oo. So yun, basta Bet, may remedies ka, pero ang suggestion ko, build up mo muna ulit yung confidence mo para on equal footing ka dyan sa asawa mong nang iwan sa'yo. Para sa kanya, it's girlfriend. Okay. Hindi, pero saka gano'n naman din talaga, kung magko-consult kayo sa amin, ganito talaga yung mga point. Kaya nga sinasabi namin para at perfect, huwag kayong minisik na legal advice sa amin kasi mga ganito klaseng sagot mo ako. Mukhang wala nang magdadala sa Hindi, serious naman yun, di ba? Tama yung answer mo na non-legal. Meron naman talaga siyang legal. Oh, may legal remedies. Hindi, tsaka hygienic remedy rin, di ba? Oo. Yun nga, alam niya naman yung problema. Then the next step should be, fixing or facing that problem. Hindi naman mukha na yung problema niya, hininga niya. So, cleaning that problem na tayo, di ba? Kung for example, yung family issues, diba? Let's let the legal processes be the last option. Oo, yeah. Tsaka, May bata. aware siya sa problem. In other words, alam niya yung mga flaws niya. Galing talaga. Galing. So yun, thank you sa nag-send sa amin ng letter. Minsan lang namin gawin to. Pero, Justice, meron ka ba mga advice na doon sa mga lilibets? Oo, na problema. Similar na may pinagdadaanan, going through a process of annulment or yung mga aliens. Pakistanos. Hindi ko ina-advocate maghiwalay. Ang sa akin, pinapakita ko lang yung proseso. Di ba? So, ang first issue naman sa pag may problema, confront the problem, realize there's a problem. Yes. Sinilibit. Alam niya kagad ng problema niya. Okay na, first step na yun, di ba? So, yun. In other words, tama rin yung mga advice niyo na masyado serious daw kahit napaka-serious problema. Yes. Temporary lang yan. Life is serious itself, yeah. And, Pero Justice, how about yung mga law students naman po? Kasi most of our besties, mga law students. And so, Pati yung mga college. college, ganyan. Oh, may gusto po ba kayong sabihin sa kanila? Ito po sila. Kasi wala akong gusto sabihin. Nilasa sa kanila nilibit, mag-toothbrush ka! Hindi, pero sa totoo lang, gusto nila mag-aral ng law, di ba? Yeah. Hindi naman kailangan hilig, but kailangan medyo preparado ka. Diba? Lahat naman yan, preparation. Ang boss ko nga nun sabi, proper preparation prevents poor performance. Galing. Pero nakalimutan, 5P's ang tawag dyan, proper preparation prevents poor performance. Or added P ako kasi nagturo nga ako religion. Prayer. Lahat ng bagay, consult mo sa Panginoon. May konting Nagulat po ako doon. Matapos ang lahat ng karugihan, 1 hour. Kasi tayo sa tapos ang kasi praise the Lord! sa totoo lang, I drink religiously. So yun din yun. Okay. So, Kaya releasing talaga yung idol niya, boss. tingnan yun. Okay, ganun. So, Yeah. yun. Kung nga, sa lahat ng papasukin mo, prepare ka lang ng kahit konti. Ito bago tayo matapos, Justice, lagi namin tinatanong to sa mga guests namin.
ano yung experience nyo nung lumabas yung bar results nyo? Nung time? Dahil baka mamaya sila... Ano experience ko? Paano niyo po? Para nyo nalaman, ano una yung ginawa? Actually, akala ko babagsak ako sa bar talaga. Kasi yung bar ko noon, yung 16 questions. Pwede ko ako explain ng konting mga... 16 questions. Sa last subject ko pa yung, ano yun, yung remedial. Ito 20% yun of the time. So, ako pinakamaga natapos. Umpisa kami ng 8 or 9. Funny nga yun. 1 hour and a half, tapos na ako. Buti na nag-isip akong mag-review. So sabi ko, tama ba yung sagot ko? Tama. Tapos wait ako. Hindi. Ibig sabihin, nireview ko maigi. Kasi aga ako natapos. Mga 9:30 tapos na ako. 12 o'clock ako natapos, di ba? Tinignan ko maigi. 16 questions. Tapos tinignan ko yung mga sagot. Tama, first 8. Pagdating sa 9, mali-mali yung sagot ko. 10, mali. Yung pala na-skip ko yung number 8. Number 8. Tumalon ako sa number 9. Hindi ko nakasagot. Pero naka-numeral number 8 yung ano ko. Yung, kung sunod-sunod na up to 16, mali na kalahati na yung numbering. Mali na numbering, mali na yung questions. Sabi ko, sa baka mamaya, yung mag-check, mali, hindi siya, tamad siya mag-check. Mali lang ang sagot, di ba? So, bawal mag-marking at that time. Sabi, please see number 8 at the back. Bawal yun. Di talaga, problematic sa akin yung bar ko eh. Kahit nakakainis. Hindi po ginawa na po. Tinanong ko yung prof to. Sabi ko, sir, pwede ko ba lagyan please see number 8 at the back? Sabi niya, di ko masagot siya kasi baka marking nga yan. Sabi niya, tanong mo sa, sa head nung floor. Floor head. Floor de Luna. So, tinanong ko, hinahanap ko pa. Naka 30 minutes na ako noon. Buti maaga ako natapos. Sabi, hindi ko alam. Tanong ko sa head ng building. Oh my God. Hinanap ko na, totoo yan ha. Abot ba kayo sa bar chair? No, hindi. Sabi nung head ng building in charge na lawyer, hindi ko masasagot yan. Hanapin mo yung bar examiner. Sa Plere de Ruth Romero. Anong oras pupunta yun, di ba? Sa school. So sabi ko, makita ko sa sarili ko, 10:30 na, may wadang inaya pa ako to spare. Buti nga maaga ako natapos. So naisip na lang ako, kung hindi ko naantay si Plere de Ruth Romero, si Justice Plere de Ruth Romero. Ginawa ako, Roman numeral, nabi may number 1, 2, 3, 4. Pagdating sa 8, nilagyan ko naman laking Roman numeral 9. So parang yun na lang po yung in-erase nyo. Na makita niya, yung sa number 8 ko is actually question number 9. Lumakta ko sa 8. Tapos bumalik na naman ako sa, actually may numbers, Roman numeral. Hindi ako nagpa-marking. Pero pagdating sa 9, sa 8, 9 na nilagay ko malaki. Tapos balik na naman ako sa 10, kunyaring consecutive. Nilagay ko naman ang number, tsaka maliit na Roman numeral. Pagdating sa dulo, doon ko nilagay yung number 8 na malaki na naman. Naka 90 ako sa ano. Wait, Hindi na lang. buti ba kasi lahat ng grades ko mababa, hinatap. Kaya naka 75 ako. Medyo nakahatak talaga yung mga. So talagang, tinatanong nyo, di ko na naman sinasagot yung question, no? Ano yung naramdaman ko? Ano pa rin sa inyo? Akala ko talaga babagsak ako kasi malay ko paano, nakita ba nung examiner, check, di ba? Yung in charge sa remedial, yung sagot ko, di ba? So talagang up to, alam ko lalabas na yung resulta, balita. Hindi ako pumunta sa Supreme Court, umuwi ako kasi handa na ako magsakay. Kaya lakas ng, pananampalataya ako sa mga mahihila kasi gusto ko silang tulungan. So anyway, pagdating ko sa bahay, talagang galing pa ako sa trabaho, nag-bus lang ako. Pagdating ko sa bahay, binuksan ng misis ko yung pinto, kaka-apartment kami no. Sabi niya, congratulations! So alam ko na, pasado ako, talagang tuwan-tuwa ako na sinabi niya. Tapos sabi ko, pasado ako. Kahit ako hindi makapaniwala. Kasi 20% yun eh, baka sa doon, pagsa ka na. So may sinabi niya, pasado, congratulations. Akala ko buntis siya. So, yun pala, yun nga, alam mo na naman, pag sinabi niya, yun, siguro pasado. Kaya nakarelate ako dun sa, dun sa Lilibet. Sabi niya, maaga daw siya kinasal. Ako, 7:30 okay na sila, kaya talaga maaga. Aga naman po nakasal niya. Ayun yung inabang akong punchline. Yun, so, yung sabi ko yung tanong mo, di ba? Kasi ako, expecting or, hindi naman na, baka bumagsak. Pero naman nakakatawa yan. Dahil ba justice ngayon, hindi na po applicable. Ganyang problema. Kasi kung diba, dati problema din natin yan. Pero dahil hindi na computerized na, hindi na po nila pwedeng ma-skip yung mga... Wala na sila. Pag na-skipan nila, taka na lang. Mario, pipindot ka na lang. So pwede na nga bumalik eh. Diba? Naka-flag. Flat. Pero talagang laking relief ko na kumusta ako, tsaka hindi ko na ulitin. Take 1, parang... Wait, ito. One time, big time lang. Handa na ako bumagsak noon.
How many years ito? Justice na sa akin. Oo, actually. Matapos sa lahat. Thank you, Justice. Beshies, Sige, babalik pa kayo sa program ko? Kaya natin ito ng part 2. Thank you rin. abangan nyo yung third installment ng libro ni Justice. Of course, under Rex Publishing. Lalabas na yan soon. Sana lang i-sensor. Lalabas na yan. Sana i-sensor. So, yun, thank you very much, Justice. Thank you rin for the opportunity. At sa pag-anchor ng episode na Oo. Na-inspire na ako gumawa ng fourth book para bumalik ako rito. Sana nandito pa rin kami, Rex. Uy, ano yun Dear si Eric Stay. Dear si Eric Stay. Iba ka na yun. So, yun, Thank you. I'm privileged to be with you. Young lawyers. San, young pati yes. Nag-start kasi kami, side quieter naman. Inano namin yung sarili namin as Young lawyer. young lawyer. Compared to me, talagang young lawyers. Pero ito na rin po, tumanda na rin po kami sa podcast na to. Opo. Ayun, no. So, Beshies, thank you very much. Again, no, thank you kay Rex at thank you kay Justice for being here in our episode. Sana nag-enjoy kayo kasi Sobrang nag-enjoy kami. Humihiga na ako. Sana bumalik pa rin ang tiwala nyo sa justice system na. Kahit nakita nyo ako ganito. I mean, be natural lang naman yung Yes. So, ayun, any last? Wala, ako gusto ko lang sabihin, kasi Justice ganyan din ako. Pag nagtuturo ako, nakakatawa po ako. Parang gusto ko po talaga na tumatawa yung mga estudyante ko. Kasi yun nga, di ba, pag masaya ka, mas naaalala mo yung mga kailangan. Sabi ka, pag nagtuturo ako, pumapasok pa lang ako, natatawa na. Yung pala, bukas saber ko. May gusto lumabas? Last joke. Ay, totoo yun. Bukas pa na saber ko, tatawa. Bakit mingisi itong mga to? Pala, Tapos wala pong may nakas na loob magsabi sa akala ko sabihin, wala akong brief. Hindi, meron naman. Kasi may nakalabas na. But anyway, Beshies, pakifollow ang Rex Education sa YouTube. Pakifollow ang IG namin, The Bar Beshies. Facebook, check Rex Education out. Lalo na sa physical stores, mail the books. And mas sobrang nakakabilib, nakaka-inspire magsulat ng comedy dahil kay Justice Martin. Sana matry namin mag-stand up together. So, yeah. Japes. Ayun, so thank you very much. Again, thank you, Justice. At abangan nyo again yung third installment ng libro niya. Make sure, no, follow nyo yung Rex socials para ma-update kayo at lahat tayo. Even kami, lahat kami bibili niyan. At thank you, Beshies, for hanging out with us. And with that, we are the Bar Beshies. Ako si JP. Ito naman si Noel. This is Lay. And this is Justice Oni Martin! Thank you.